So ayan na, meron na po ba? Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. And kagaya po ng bati namin kanina, happy Valentine's po sa lahat ng nakikinig po diyan sa CYCG Radio at sa mga makakapakinig pa ng live worship na ito. So atin pong simulan ang banal na gawain sa hapong ito sa panalangin na pangungunahan ni Kuya Otli Makaso. Okay, let's lasapin natin yung presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng live worship service nito. At bago muna ang lahat, siyempre mananalangin muna tayo. Yan. Ama naming Diyos, maraming salamat po for this day na kami ay magkasamang muli na magpupuri at aawit sa iyo, Panginoon, at mag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa linggong ito, sa araw na ito, ng araw ng mga puso, na pinagkalooban mo kami ng isang pakiramdam, Panginoon, na talagang magagawa namin ng mabuti ang aming ang kabutihan ng aming mga kapwa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pag-ibig sa bawat isa. Lord, panatilihin mo sa amin yung presensya mo sa araw na ito, Panginoon, at patuloy na hindi lang ito yung araw na manatili yung pagmamahal ng bawat isa sa amin. Lord, ano man ang pag-aaralan namin ngayon, ano man ang mga salitang marinig namin, Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom upang patuloy namin maunawaan yung mga mensaheng marinig namin mula sa iyo, Panginoon. Yun lang po ang aming samot dilangin sa matamis ng iyong pangalan ni si Jesus. Amen. Amen, amen. So, happy Sunday po sa ating lahat at ready na po ba tayo mabless ngayong hapon na ito? Salamat po sa mga nakasama namin at kasama namin sa hapong ito. Pinili natin na makipag-date muna kay Kristo, makipag-date muna kay Jesus Christ, makinig ng kanyang salita bago tayo makipag-date sa ating kung sino man. At kasi alam naman natin na si Jesus Christ ang ating first love. So, 'di ba? Sabi nga nila, first love never die. So, kahit kailan hindi namatay o hindi nawala yung pagmamahal ni Jesus Christ sa ating lahat. So, bago po natin marinig ang praise and worship team ng CYCG, pakinggan muna po natin ang special number na magmumula kay Kuya Raymond De Lunes. Check, may mic na. Go ahead, Kuya Moy. Sige. Ang buhay ko'y dating magulo, nang ikaw ay nakilala ko. Ang puso ko, dalang ika'y tanggapin ko. Salamat, Jesucristo. Salamat at ako'y niligtas mo. Salamat at ako'y binago mo. Salamat sa pagmamahal mo. Sa oras ng kapigtian,
Kristo. Salamat at ako'y niligtas mo. Salamat at ako'y binago mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat, Jesu Kristo. Salamat at ako'y niligtas mo. Salamat at ako'y binago mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagmamahal mo. So, ayan, amen. Thank you, Kuya Raymond, sa yung napakagandang awitin. So, narito na ang pinagmamalaki ng CYCG, ang praise and worship team ng CYCG. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo na po ay magbigay ng papuri sa Panginoon. Maraming lamang lahat ng lahi sa anuman ay dapat siyang papurihan. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we sing it, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Sing it again, every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we sing it, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Precious in this glory strength. This is our God. And every tribe say, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Precious in this glory strength. This is our God. And every tribe say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah.
Purihin natin ang Panginoon. Sa araw na ito, ating siyang awitan ng may galak at sigla. Tatakbo, hindi mahahapo, lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, tatakbo, hindi mahahapo, lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agilay, paiilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agilang, paiilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagkangal. Huwag kang purihin ka sa panibagong sigla. Tatakbo, tatakbo, hindi mahahapo, lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, hindi mahahapo, lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agla, tulad ng agila, paiilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agilang, paiilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na tutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangal. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Tulad ng agila, tulad ng agila, ay paiilan lang na may panibagong sigla. O ay agilang, paiilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangal. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Sama-sama natin sabihin, O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. We praise you in this place, Panginoon. We honor you. We glorify you, O God. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong walang hanggang pagmamahal para sa aming lahat, Panginoon. Bagamat nagkukulang kami, Panginoon, sa iyo, ngunit hindi ka pa rin nagkukulang sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo pa rin pinagkakaloob sa amin, Panginoon, ang bawat araw, ang bawat oras, Panginoon, na nagdudulot ng panibagong sigla, panibagong pag-asa sa aming mga buhay. We thank you, O God. Sa palagian mong reminder sa amin, Panginoon. Sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa anumang mga pagsubok. At ito ay nagpapatunay na tunay nga na wala kang katulad, Panginoon. Kaya inaari namin ang kantang ito para
sa iyong kalwalatian. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Habang natin magmamahalin, kapayapaan bilang mag-ahalin, sa iyong biyaya maghatian, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong kalinga at katapatan, wala kang katulad, O Diyos. Nalalaging sariwang lubos at ganapang iyong pangunawa, sa iyong katwiran karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Ayan, hallelujah Lord God. Tuloy ka po namin pinupuri at sinasamba sa mga oras na ito. Tinataas namin ang iyong pangalan sapagkat walang ibang tunay na Diyos kundi ikaw lang. Ikaw
ikaw sa buong mundo. Lord, salamat po sa pagkakataon nito na ikaw ay aming sabay-sabay na mapupurihan, O God. Tawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, O Lord. Lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabila ng nagdadaanan po ng buong mundo. Na pandemya pa din po ay ito pa din po kami, Panginoon, protected. May protection na nagmumula sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Lord, maging pagpapala po naman sa mga makikinig ang mga awiting ito. O Lord, patawarin po kami sa may mga kasalanan. Bless mo po ang buong ministry nito, Panginoon. Sana po mas marami pa po mas makakilala sa iyo sa pamamagitan ng server na to. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. In Jesus' name, Amen. Once again, Music Ministry of CYCG, maraming salamat po. At sa hapon pong ito, atin pong ihanda ang ating puso't isipan para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na ibabahagi po sa atin ni Pastor Nick. Magandang hapon po sa lahat at happy Hearts Day sa bawat isa, sa mga may kabalintino at kabalentina na may sabi kanina, para daw sa mga may may mga ka-date, Happy Valentine's, pero sa mga walang ka-date, Happy Hearts Day. Ano pa man yan, basta maligayang araw ng mga puso sa bawat isa sa atin. Pray muna tayo. Amang Diyos na makapangyarihan, muli sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli na ibinigay mo sa amin upang kami ay makarinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pangunguna, pangungusap sa puso at diwa ng bawat isa sa amin. Gayon din ang mga turo na aming matututunan mula sa iyong mga salita. Nawa ito ay aming may sabuhay at patuloy naming magamit sa aming pag-unlad sa ugnayan sa iyo. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, pinagkakatiwala namin ang gawaing ito. Nawa ikaw ang patuloy na maitaas at mabigyan ng papuri at parangal. Ikaw po, Diyos, ang patuloy naming pinapasalamatan at pinagkakatiwala namin ang aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kagabi lang tayo magkakasama. Ito na naman, magkakasama na naman tayo. Isang karangalan na patuloy na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon na maibahagi ang kanyang mga turo mula sa kanyang aklat, ang Biblia. Pag-aaralan natin ngayon, pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga trending na issue o trending na topic sa araw na ito. Ano ba yung most or yung common na reason bakit tayo nagdiriwang ng araw ng mga puso? Ano yung pinakadahilan kung bakit tayo may araw para sa mga puso? Bakit hindi binigyan ng araw ang mga bahagi ng katawan natin? Puso. Bakit walang araw ang utak, no? Kung may Hearts Day, bakit walang Brain Day? Okay. Bakit binibigyang importansya o halaga ang puso? Ano ba ang tawag ito? Ano ang function ng puso sa buhay ng bawat isa? Siyempre, mahalaga, di ba? Dahil ito yung pinakamahalagang organ sa ating katawan
na ito yung bahagi ng katawan natin na kahit na tayo natutulog, still continue pa rin yung pagtatrabaho niya. Kaya ito yung isa sa pinakamahalaga. At kung ito ay tumigil na sa pagtatrabaho, tepok na rin tayo. Di ba? At ito rin yung nakakaramdam ng topic na pag-uusapan natin sa araw na ito. Ano ba yung topic na yon? Ito yung kinakikiligan ng may mga ka-date. Love. Di ba? 4 na letrang salita, pero napakalawak ang ibig sabihin, napakalawak ang sakop, napakalawak ang kahulugan. Ano nga ba ang love? So, ang ating pag-uusap ngayong hapong ito ay ang isa sa mga nais ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Living in a mindset of love, o pamumuhay sa diwa ng pag-ibig. Paano ba mamuhay ang isang anak ng Panginoon? Ano ba yung mga nakikitang gawi sa taong nabubuhay na may pag-ibig? Ito yung sinabi ni John o ni Juan sa kanyang aklat sa 2 John verse 9. Ito yung nakasulat sa wikang English, sabi niya dito. Mali. Second John verse 5 and 6 pala. Sabi dito, "Now, dear woman, I am not writing you a new command, but we have had from the beginning. I ask that we love one another." So, sa Tagalog, i-play ko sa digital. At ngayon, minamahal na ginang, hinihiling ko sa inyo na mag-ibigan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na simula pa'y nasa atin na. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Okay. So, mag-ibigan tayo sa isa't isa, mag-ibigan tayo sa bawat isa, and then mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung isa sa mga mensahe na nais ipabatid ni John o ni Juan sa bawat isa sa atin, which is totoo nga naman, di ba? Dahil sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. So, kung ang Diyos ay pag-ibig at tayo'y anak ng Diyos, nangangahulugan na tayo dapat ay mabuhay sa pag-ibig o mamuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos. So, titignan natin ano ba yung mga karakteristik o ano ba yung katangian ng isang taong namumuhay ayon sa diwa ng pag-ibig. Isa sa mga biblical character ang ating titignan ng kanyang buhay, at ito yung masasabi kong isa sa mga perpektong halimbawa ng tao o ng alagad ng Diyos na buhay na nakasalalay ang kanyang mga ginagawa sa kanyang pananampalataya sa Diyos, si Joseph. So, para maintindihan natin ng mas malinaw at mas madali nating isaulo ang ibig sabihin ng
pamumuhay sa diwa ng pag-ibig o pamumuhay na ayon sa pag-ibig, bigyan natin ng acronym yung salitang love. Na-share ko na ito minsan sa office, pero gusto ko lang bigyan ulit ng pagkakataon ngayon para naman sa mga katulad ninyong kabataan na patuloy na nais lumalim pa ang kanilang pagkakilala sa Diyos at nais ipakita na sila ay nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So ang ating pag-usapan ay acronym ng love na siyang magbibigay sa atin ng perfect example kung paano tayo mamuhay sa diwa ng pag-ibig. Sabi nga, di ba? Mamuhay tayo na may pagmamahalan sa isa't isa. Pero napakahirap mahalin ang isa't isa, di ba? Ito yung yung isa sa mga tanong sa bawat isa sa atin, paano mo mamahalin ang yung kinaiinisan? Pero sa aklat ng Matthew, yung utos ng Panginoon doon, love your enemy as you love yourself. So kung paano mo kamahal yung sarili mo, dapat ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa mo, kahit sino pa man yan. So walang pinipili ang pagmamahal na nais turo sa atin ng Diyos at nais niyang ating isabuhay. Si Joseph the Dreamer, sa aklat ng Pentateuch, banggit ko ito sa Bible study natin kagabi, no? Matatagpuan ang aklat na pag-aaralan natin o yung buhay ng taong pag-aaralan natin sa aklat ng Pentateuch or Book of Law. Sa Genesis, sa Kabanata 37, dito nag-umpisa yung buhay ni Joseph. Kung inyo nang nabasa at popular sa inyo ang kasaysayan ni Joseph. Si Joseph, mula't-mula pa, dahil napansin ng kanyang mga kapatid na siya ay paborito ng kanilang ama, ay kinainisan na ng kanyang mga kapatid. Lalo pat nung nagkaroon na siya ng mga pangitay, ng mga panaginip na nagbibigay sa kanya ng hudyat para ipakita na siya ay may mahalagang tungkulin sa kanyang mga kapatid, lalo pa siyang kinainisan. At minsan sa kanilang panahon na sila lang, kung saan ay si Joseph ay dinalaw sila sa kanilang pagpapastol, ito'y utos ng kanilang ama na si Jacob. Kung nabasa ninyo, kung popular sa inyo ang kwento, sa lugar kung saan nandoon ang kanyang mga kapatid, dahil lahat ng kanyang mga kapatid ay nag-aalaga ng tupa, sila ay mga pastol. At minsan si Joseph ay inatasan o inutusan ng kanilang ama para dalawin ang kanyang mga kapatid at tingnan kung anong kanilang kalagayan. Pero bago yung pagkakataon na yon, ay meron ng mga hinanakit ng mga kapatid niya sa kanya, dahil nga sa kanyang mga isiniwalat na panaginip na siya ay magiging on top sa kanila lahat, sa kanilang mga kapatid, sa kanyang mga kapatid. So dito nagkaroon ng hindi magandang balaki ng kanyang mga kapatid na siya ipatayin. Kaya nais nila na siya nga ay paslangin sa mga sandaling yon, pero hindi nangyari yung pagkakataon na yon. Pero nagawan pa rin siya ng paraan para mapalayo sa kanila at hindi siya maging, kumbaga, siya yung pinakamakapangyarihan. Ang posisyon ni Joseph sa kanilang magkakapatid ay siya yung pangalawa sa bunso, di ba? Ayaw nila na mayroong mag-overrule sa kanila. Sino ba naman kasi ang gusto na panganay ka tapos mangingibabaw sa iyo yung bunso? Di talaga magsiselos ka, di ba? So ganun ang naramdaman ng kanyang mga kapatid, hanggang sa siya nga ay pinagbalakan ng masama, at ang resulta nito, naibenta siya sa mga Ismailita na mga tawag ito,
mga ngalakal hanggang sa napunta siya sa Egypt. So ito yung buhay ni Joseph. At the age of 17, nakaranas na siya ng mga tawag ito, kalupitan sa kamay ng kanyang mga kapatid. So, ito, yung buhay ni Joseph ay isang halimbawa ng taong merong tunay na pag-ibig. Bakit? Kasi, di ba, makita natin sa kasaysayan niya, nung siya ay nakarating sa Ehipto at nabigyan ng posisyon under the rulership of Potiphar, ginawa siyang pinaka-katiwala. Pero meron pa rin nangyari sa kanya. Puro nga, kung tingnan nga natin, puro negatibo ang nangyayari sa buhay niya. Di ba? Sa kasaysayan niya, halos puro may mga negatibo. Bagamat may mga positibo rin, dahil yun nga, nung nakita ng Potiphar na siya ay patuloy na ginagabay ng Panginoon at nagiging successful ang kanyang mga ginagawa. So yun, binigyan siya ng posisyon, binigyan siya ng katungkulan. Pero meron pa ring trials na nangyari sa kanya, which is yung nangyari nga na yung asawa mismo ng Potiphar ay may maitim na balak sa kanya. Pero still, dahil alam natin na si Joseph ay patuloy na nananalig sa Diyos at patuloy na ginagabayan ng Diyos, nagawa niya ang paraan upang maiwasan ang hindi magandang mga pangyayari. Hanggang sa ang nangyari sa kanya, naibilanggo siya kasama ng mga ibang bilanggo. Pero sa bilangguan, makikita pa rin natin na si Joseph ay nanghibabaw hanggang sa binigyan ulit ng katungkulan ng warden o yung pinakapinuno ng bilangguan. At siya nga yung naging pinakamataas din doon. Siya yung nagsilbing taga pamuno sa mga nandoon sa bilangguan. Still, kahit na alam na natin na siyempre sino ba naman ang matutuwa kung mabilanggo ka? 'Di ba? Mahirap kaya mabilanggo. Pero si Joseph, saan man ang kanyang saan man siya magawi, saan man siya mapunta, dahil ang buhay niya ay patuloy na ginagabay ng Panginoon at siya mismo ay patuloy na nananalig at tumutugon sa mga naisin ng Diyos sa kanyang buhay, nagiging tagumpay ang kanyang buhay. Pero wag nating kalimutan, no? May mga negativities pa rin, may mga pagsubok pa rin pinagdadaanan si Joseph. Pero anong makikita natin sa kanyang buhay? Hanggang sa siya ay naging patiwala na ng Pharaoh, yung pinakamataas na pinuno ng Egypt. Dahil yan nga, nung nakabilanggo siya, may kasama siyang tauhan ng Pharaoh na nakabilanggo din. At yun, interpret niya yung kanilang mga panaginip, hanggang sa yung isang alagad ng Pharaoh ay naikwento rin sa Pharaoh na meron siyang nakasama sa bilangguan na kayang mag-interpret ng mga panaginip. At yun yung dahilan kaya napatawag si Joseph doon mismo sa palasyo hanggang sa na-interpret niya yung panaginip ng Pharaoh. Okay? To make the story long short, no? Si Joseph ay nagkaroon ng katungkulan sa Egypt. Siya ang ginawang gobernador. At nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon ng anak. So dito na natin start ang buhay ni Joseph, na kung saan ay ipinakita niya, ipinamalas niya ang pag-ibig. Bakit? Okay? Sa unang anak niya, sa panganay na anak niya, ay sinabi na niya o ipinangalan na niya na ang kanyang mga karanasan ay ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Bakit? Yung ipinangalan niya sa kanyang anak, Manase, na ang ipinakahulugan niya, salamat at hinayaan ng Diyos na malimutan ko ang mga hindi kanais-nais nangyari sa akin. So yun yung patunay na si Joseph ay may tunay na pag-ibig. So anong ibig sabihin nito? Ano ang katangian na meron si Joseph? Ito yung kahulugan ng unang letra ng
love. Dahil sabi nga sa 2 John chapter 2 John verses 5 and 6, di ba? Mahalin natin ang isa't isa. Si Joseph, kahit na nagdumaan siya sa mga negatibong tawag ito, sa mga pangit na pangyayari, yung aapi ng kanyang mga kapatid, tapos yung ginawa sa kanya na hinulog sa balon, still nagpapasalamat siya at patunay na nagpapasalamat siya sa Diyos, patunay na wala siyang hinanakit sa mga nangyaring yon, ay yung pangalan ng kanyang panganay na anak. Ibig sabihin, si Joseph ay hinayaan niyang lumipas ang mga hindi kanais-nais na pangyayari. So first, letter L, na dapat makita rin sa bawat isa sa atin, we should let go of the past. Okay? Love, the first letter is L, meaning let go of the past. Ito yung halimbawa na pinakita ni Joseph sa kanyang pamumuhay bilang alagad ng Diyos at patuloy na nabubuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos. Hindi niya hinayaan na ang kanyang mga karanasan ay nagsilbing balakid upang magkaroon siya ng matagumpay na buhay. Okay? Joseph let go of his past. Hindi niya ginawang hindrances or barriers ang kanyang mga karanasan upang hindi niya maabot ang tagumpay na nais ng Diyos para sa kanya. So tayo, sa buhay ng bawat isa sa atin, especially mga katulad ko na hindi naman born blind, di ba? Yung pagkawala na lang ng eyesight ng bawat isa sa atin, that is a, kumbaga, tragic situation, tragic event sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero hinayaan ba natin na yun ay magbigay sa atin ng hindi magandang pangyayari? Di ba? We should let go of the past. Hayaan natin na lumipas ang mga pangyayaring hindi ka nais-nais. Di ba? Ito yung magandang katangian na dapat makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit sa mga relasyon natin sa ating mga kaibigan or relasyon natin sa ating mga kapwa, sino man yan, kailangan natin i-let go. Sa mga past relationship na meron kayo, either naging good or bad man yung inyong pagsasama, diba? Pag hindi na kayo, let go. Huwag nating piliting ibalik yung hindi dapat ibalik, diba? Matuto tayong, yung sabi nila, matutong mag-move on, matutong mag-let go. Huwag nating hawakan yung mga pangyayari para hindi tayo maging failure sa buhay ng bawat isa sa atin. So, love, first, we need to let go of the past. Katulad ng ginawa ni Joseph sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Okay? So, muli, balik tayo sa buhay ni Joseph. Hindi lang siya nagkaroon ng isang anak, di ba? Karoon pa siya ng pangalawa. At sa kanyang kalagayan bilang gobernador ng Ehipto, tinatamasa na niya ang mga magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Na sa kabila ng kanyang mga tinatamasang kabutihan ng Diyos, may mga nakapagdaanan siya na hindi magaganda. Kumbaga, may mga negatibong pangyayari sa buhay ni Joseph. Aminin man natin sa hindi, meron din tayong mga pinagdaan ng negatibo. Di ba? Meron din tayong mga nakaraan na negatibo at minsan, kung maalala pa natin itong mga to, minsan nagdudulot sa atin ng kalungkutan. No? Pero kung nilet ko na natin, sana ito yung susunod natin gawin. After letting go of those
past na hindi maganda, punta tayo sa O, which is overlook negativities. Okay? Overlook negativities. Anong ibig sabihin nito? Yung pangalawang anak ni Joseph, pangalan niya ay Ephraim, meaning nagpapasalamat siya sa Diyos at naging tagumpay ang kanyang buhay sa Egypt. Yon yung katibayan na si Joseph ay merong tunay na pag-ibig ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sa kabila ng mga negatibong pangyayari sa kanyang buhay, nagawa pa rin niyang naging tagumpay. Bakit? Ang susi ay meron siyang tapat at tunay na pananampalataya sa Diyos at sumusunod siya ayon sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nagkaroon siya ng maganda, matiwasay na kalagayan, katungkulan sa lugar na kung saan ay siya ay stranger. Hindi man taga-Egypt si Joseph, pero siya yung nabigyan ng pinakamataas o isa sa pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa buong Ehipto o Egypt, di ba? So, despite of those negative things na nangyari sa kanya, nagkaroon pa rin siya ng positibong pananaw. Yeah. So, dapat ito rin yung makita sa buhay ng bawat isa sa atin, na behind the negativities of our life, let's look always on the positive side or positive side. Sa kabila ng mga negatibo na nangyari o mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, meron at merong positibo. Kaya huwag tayong mag-dwell lagi sa negatibo. Tingnan natin kung ano yung positibo na pwede nating matutunan sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya minsan ang hirap magmahal sa kapwa natin, di ba? Bakit? Hindi natin nakikita yung mga positibo sa part o sa buhay ng kapwa natin. Hindi na nga tayo maka-let go of the past. Kung may nagawa silang masama, no? Lagi pa natin nakikita yung mga negatibo, which is hindi dapat. No? Ang susi ng buhay na matagumpay at punong-puno ng pag-ibig, dapat overlook natin yung mga negatibo sa bawat buhay na merong bawat buhay ng mga taong nasa paligid natin. Okay? We should overlook negativities para magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig o makaramdam tayo ng tunay na pag-ibig sa tao. Okay? Tingnan natin yung kalagayan ng dalawang magkaibigan, yung may mag-boyfriend at mag-girlfriend, 'di ba? Huwag niyong sabihin sa akin na puro lang positibo ang ginusto nyo sa inyong mga kaibigan. Meron at merong negatibo yan. Ngayon, kung mag-dwell tayo doon sa negative na ugali niya o sa negative na characteristic niya, madidisappoint ka lang. Diba? Hanggang sa ang mangyari, wala pang isang linggo, break na kayo. Kasi nakita mo lagi, puro mo nag-dwell ka doon sa negative na aspeto, hindi mo tinignan yung positibo. So ang relasyon ninyo, isang linggong pag-ibig, diba? Hindi naging successful. So mga anak, mga kabataan, letter O from the word love means overlook negativity. Okay? Sa buhay pa rin ni Joseph, after overlooking the negativities of his life, nung magkaroon ng pagkakataon na sa chapter kung gusto nyong sundan, sa chapter 44 na to, makikita nyo yung buhay ni Joseph nung makita niya yung mga kapatid niya, di ba? May time na tagutom na nga sa lugar nila, so yung mga kapatid niya ay nangailangan ng pagkain. Then ang ginawa ng kanilang ama, sinend yung mga kapatid niya doon sa Egypt kung saan may maraming pagkain at pwede silang makabili. So ang ginawa ng kanyang mga kapatid, pumunta sila sa lugar ni Joseph. And then
nakilala nga nila si Joseph. At nung makita ni Joseph na yung mga kapatid niya ay siya pala yung mga taong gustong bumili ng kanilang pagkain, so anong ginawa niya? Diba? Nung gusto na niyang magpakilala sa kanila, dahil syempre punong-puno ng pag-ibig si Joseph eh. Hindi man niya ipinakita agad-agad, pero yung kanyang reaksyon nung makita niya ang mga kapatid niya eh talagang gusto na niyang ipakita na mahal niya ang kanyang mga kapatid. So ano yung ginawa niya? Yung pagkakataon na nandoon na lahat yung second time na nandun na lahat, 'di ba, yung kapatid niya. He valued time. So, ang V sa letter sa word na love, value time. Okay? Yun yung isa sa mga tangian ni Joseph na nagpapatunay na sa kabila ng mga pangyayari sa kanyang buhay ay meron pa rin siyang punong-puno pa rin siya ng pag-ibig. Pag-ibig na nais ng Diyos na makita sa kanyang buhay. At ito rin yung nais niya na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. We should value time. Yung time na sinasabi dito, alin man yung time na pwede nating mapaglingkuran ng ating kapwa. No? Kung ano yung pwede nating magawa sa ating kapwa, huwag nating ipagkait, kundi bigyan natin ng time. Ano man yung pwede nating maitulong sa mga kapwa nating nangangailangan, no. Huwag tayong maging makasarili. Let's give them time. We value the time that we can share, kung ano man yung pwede nating mai-share. Para maipakita natin na may pag-ibig tayo sa ating kapwa. Kasi kung puro sarili lang natin iniisip natin, di ba? Kung ang oras mo ay puro lang sa sarili mo. Asan yung pag-ibig doon? Paano mo mai-express? O paano makikita sa'yo na may pag-ibig ka? Diba? So, sana gayahin natin or maging halimbawa sa atin ang buhay ni Joseph na alam niya kung paano pahalagahan ang oras o sandali sa mga taong kanyang minamahal. Even us also. No. Hindi lang sa ating mga minamahal, maging sa mga kaibigan natin or sino man na pwede nating bigyan ng oras pag sila ay nangangailangan. Baka naman may mga kaibigan kayo na gusto kayong makausap pero dahil inuuna pa rin ang sarili or ayaw paglaanan ng oras, saka na lang. Kahit na yun pala yung idudulog ng kaibigan natin, pwede tayong makatulong. Diba? So, let's value time. Bigyan natin ng halaga ang sandali na pwede nating ilaan sa mga nangangailangan o sa kapwa natin. Okay? So, nasa pangatlo na tayo. Tapos na tayo sa L-O-V-E. Ay, hindi pala sa E, no? L-O-V. Okay? L means let go of the past. O, overlook negativities. V, value time. And the last one, ito yung malinaw na ebidensya na si Joseph ay may umaapaw na pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Diba? Ano yung ginawa niya? After niyang ipakilala ang kanyang sarili, after niyang sabihin na siya si Joseph na ibinenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ismailita noon at napunta sa Egypt, after niyang ilahad yung mga pangyayari sa kanyang buhay, 'di ba? Napasigaw pa nga siya sa paghagulgol, 'di ba? Kung basahin niyo yung kwento niya sa Genesis 44. Kaya napansin ng mga katulong niya na siya ay sumigaw o siya ay may nangyayaring kakaiba, at yun yung balita na ipinaabot nila sa Pharaoh, 'di ba? Kaya yun yung makikita natin na isa sa mga katangian ng tunay na may pag-ibig ay yung
huling-huling ginawa ni Joseph, which is express emotion. Paano niya express ang kanyang emotion? Isa-isa niyang hinag, isa-isa niyang niyakap ang kanyang mga kapatid. After several years na hindi sila nagkita, imagine, 17 siya noong noong mapawalay sa kanyang mga kapatid dahil din sa kanilang makagagawan, di ba? 17 years old siya noon. And then nag-start siya sa kanyang katungkulan nung siya ay 30 years old. So kung imagine natin mga 31, 32, 33 na siguro nung panahon na sila nakita-kita ng kanyang mga kapatid. Ilang taon na nawalay siya sa kanyang mga kapatid. Pero nung makita niya ang kanyang mga kapatid, ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal sa kanila. In what way? Yung emotion ay naipakita niya sa kanyang pagyakap o paghag sa bawat isa. Okay? So, sana sa bawat isa rin sa atin, huwag nating baliwalain yung expressions of love. How we express our love. Diba? Sabi ng isa sa inyo kanina, yung mga pag-usap-usap natin casual kanina, yung isa nagregalo daw ng chocolate. Yung isa, hindi ko alam, hindi ko na maalala kung may nagbigay sa inyo ng rose, di ba? So, gift giving, pagbibigay ng regalo, one way of expression. So, isipin natin kung paano natin may express ang ating emosyon sa ating mga minamahal. Kung ang expression of love mo ay gift giving, much better, no? Maraming matatanggap na regalo ang iyong girlfriend o boyfriend. Kung ang expression of love mo magpakain, di mabubusog, no? Dahil maraming restaurant kayong pupuntahan pag nagde-date kayo. So, think of a way wherein we can express our emotions to our loved ones. And even, hindi lang sa loved ones, and even to our fellow men. Sa bawat isa. No? Yun yung tunay na pag-ibig na dapat makita sa bawat isa sa atin. Ito yung ingredients o yung nilalaman ng pag-ibig na nais ng Diyos na sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na kung saan ay makikita natin o nakita natin sa buhay ni Joseph. Pag-ibig na kinapapalooban ng mga katangiang meron sa salitang love. Ano yung katangian na yon? Let go of the past, overlook negativities, value time, and express emotion. Huwag yung pigilan ng inyong mga sarili kung ano yung emosyon na nararamdaman ninyo. Express ninyo kung ano yung expression na nais nyong paglalahad. Diba? Kung paglingkuran ang gusto nyong pag-expression, halimbawa, gusto mong ipaglaba, gusto mong ipaglaba, ipagplancha, ipagluto, that's your expression of love. Walang nagbabawal basta may express mo lang yung pag-ibig mo o yung emotion mo. Ang mahalaga na maipaparamdam mo na mahal mo ang isang tao. Ha? So, nawa mga anak, mga kapatid, maging sa ating patuloy na pagnanais na maisabuhay ang buhay na nais ng Panginoon na sa bawat isa sa atin, mamuhay nawa tayo na may pag-ibig. At ang totoong pag-ibig, ang genuine na pag-ibig na nais ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin ay kinapapalooban ng mga katangiang ito. Katulad ng pag-ibig ni Joseph sa kanyang mga kapatid at maging sa kanyang ama, sa kanyang mga magulang. Katulad ng pag-ibig ng Diyos, ay pag-ibig ni Joseph sa Diyos na patuloy niyang sinusunod lagi kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Yun din nawa ang maging pattern
ng pag-ibig na meron tayo. Na kahit na anong mangyari, negatibo man, positibo man, patuloy pa rin tayong nakatingala sa Diyos. Patuloy pa rin nating ipinagkakatiwala sa Diyos. May COVID man o wala, patuloy pa rin tayong aasa sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy nagagabay at kakalinga sa buhay ng bawat isa sa atin. So, let's live a mindset of love which consists of letting go of the past, overlooking negativities, valuing time, and expressing our emotion. Let's pray. Amang Diyos na makapangyarihan, muli sa hapon pong ito, salamat po sa buhay ni Joseph na ipinangaral mo sa buhay ng bawat isa sa amin, kung saan ay makikita namin, Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid, at hindi lang sa mga kapatid niya, magulang niya, kundi sa mga taong pinaglingkuran niya. Salamat o Diyos, nawa ito rin ang maging buhay namin sa aming patuloy na pagkikipag-isa sa iyo, patuloy naming paglakad sa kalooban mo. May sa buhay nawa namin, Panginoon, ang tunay na pag-ibig na walang pinipili at walang pinanghahawakang mga bagay-bagay na magbibigay hadlang sa aming patuloy na payapang pakikipag-ugnay sa bawat isa. Salamat o Diyos, pinupuri ka namin, nagkakatiwala namin ang lahat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, amen. Thank you po, Pastor Nick. So yan mga kapatid, alam na natin ang katangian ng pag-ibig. So sana ay magsilbing aral sa bawat isa yung ating natutunan sa araw na ito. So yan, express natin yung ating emotion, yung pagmamahal. Paano ba natin may express yan sa ating kapwa? So ayan, bago po tayo dumako sa mga announcement, isang closing song muna po na magmumula kay Kuya Otley Makaso. Open the eyes of my Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. We see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
We cry holy, 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 unto you. Ayan. Thank you, Kuya Otli. So, yan, sa mga may announcement po na heads and advisors. Yan, meron po bang mga announcement ng ating pong advisors, mga pastors, or mga head? Ayun. Hello, magandang hapon po Kuya sa inyo Owen. lahat. Ibang CYCG Technical. Bukas po magkakaroon po tayo ng meeting. Kasama po si Pastor Donton. Yan. 1 o'clock po ito. Sa ating channel po. Sa Technical. Ayun. Thank you, Kuya Owen. Meron pa po from the heads. Hello. Ayun, Kuya Otli. Meeting po na online sa Band every Monday, 4 p.m. Yun. Oo nga pala. Ayun. Meron pa po, Ate Joyce. Announcement. Hello? Pastor Nick. Ayan, si Lloyd. Kuya Lloyd, announcement. Iyon, magandang hapon po. Ibabalik ko na po sa Tuesday, 5 p.m. yung meeting ng finance ng GCYCG Finance. Ayun. Tuesday afternoon. Thank you. Ayun, may meeting sila ng Tuesday. Okay, next po. Meron pa po. Baka may Wednesday nakalimutan pa prayer pong meeting, huwag i-announce. po ninyong kakalimutan. Ayun. Yan, Wednesday At- prayer meeting. Prayer. Yung ating weekly Bible study. So, wala na tayong devotion. Yun po ay Bible. I'm sure nasabi na sa inyo to kagabi na Bible study na po siya. Opo, So, nag-start ibig sabihin, mas interactive yung way natin doon. And, syempre, open pa rin naman to for public. Pero, mas maganda kasi sana to kung magiging consistent yung mga, so sa mga nandito, kung umaattend kayo ng BS, mas maganda to na consistent. Kung dati sa devotion, pwede kayong magpalaktaw-laktaw. Dito sa Bible study, mas advisable ito na consistent. Kasi kapag isa o dalawa yung hindi natin na-attenan, medyo parang hindi na ganun ka, ano ba yan, Pastor Nick? Parang hindi nyo na makikita yung excitement nung mga sumusunod na lesson or kung ano man yung madadatnan ninyong lesson kasi hindi nyo siya nasusundan. So, ganun din po yung mga devotions natin. Kung hindi ako nagkakamali, available po siya every Tuesdays Morning. and Thursdays. Tama ba? Hintayin lang po yung mga Yes post ng po. ating pong mga tech. So, yan. Thank you, Ate Joy. And So, ako din. sa meron lahat na po akong ng Ayan pa pala. available, Sige. para masimulan na to, Ayan. hindi na rin siguro ako magtatanong kung sino yung available. Kahit 5 na lang kami siguro mamaya, okay lang. Pero kung sino man po yung willing at gusto pong makipagtrabaho sa amin para sa pinagpaplanuhang online summer, hindi pala summer camp. Summer camp. Online Ay, camp hindi na pala siya summer. natin. So, kung sino man yung nandito mamaya, siya na po yung sila na yung mga makakasama natin magpapatuloy sa pagtatrabaho nito. Let's pray for this. We plan to have it by June. So, kung June yun, dapat ngayon pa lang nagsisimula na tayo. So, kung sino man yung dadating mamayang alas 8? 8. Alas 8, Apo. sila na po yung mga makakasama namin. So, yun. Hindi na ako magtatanong kung sino available. Basta kung sino na lang yung nandito mamaya. Salamat! Thank you, Ate Joyce. So, yan. Ako din may announcement yung pinakahihintay ng karamihan na hindi pa member ng CYCG. So, ngayon din pong mga oras na to, pwede na pong makuha yung link ng form para makapag-register kasi naayos ko na po siya kanina. Yung pinaayos ni Ate Joyce is na ilagay ko na doon. So, pwede na po sa mga willing na magpagamit para po sa pagpupuri sa Panginoon ay ayan, muli bubuksan na po namin yung form na
CYCG, yung registration po ay muli bubuksan na po namin ngayong di mga oras na to. Kung meron, PM nyo lang po ako. At ano lang, isang reminder lang po na kailangan po namin anuhin ay wag po natin ipapakalat yung form. Yun po, wag po natin na halimbawa po kayo lang po yung nag-PM, o halimbawa si ano lang yung nag-PM, siya lang po dapat yung may alam ng form at di niya po pwedeng, wag po sana niyang ibigay sa ibang tao na baka hindi interesado, pilitan lang silang mag-register. So kailangan po natin ng willing po talagang magpagamit sa pagsaserve sa Lord. So yun lang po at maraming salamat po. God bless po sa lahat. So para po sa ating pagtatapos, tinatawagan ko po si Smaggy daw. Walang mic. lang. Ayan pala, meron na pala. Announcement. Sige, habol. Announcement pa. Sige. Sige, go. Rinig ba ako? Pahabol. Hindi ka naririnig. Sige. Hindi. Sorry naman. Galing ako mabol eh. Ayun. Oh, yan. Sa mga ano po, sa mga kapwa ko insider, ayan, bukas po meeting tayo, mabilis lang. Mabilis lang ha. 1 Tingin second daw lang. kayo mabilis Oo, lang. mabilis lang. Hindi, mga 1.5. 1.5 Yan. Jim, ako din nahabol. Habol pa ako. Sige, te. Gusto ko lang pong ibigay Anong oras daw, yung... Manuel? Ay, sorry. Anong oras daw? Sige, te, tuloy mo muna, te, tuloy mo muna. Tuloy mo na ito muna, Hindi, te. gusto ko lang i-appreciate yung lahat ng may mga ginampanan sa araw na ito. Mula sa presider hanggang sa Naman. praise and worship, pati yung mga nag-opening closing song. Ano ba yun? Opening closing prayer. Salamat ng marami sa inyo. Palaging, ano ba yan? Hindi mapapantayan yung mga efforts na ginagawa ninyo para sa ministry. So, sa ngayon, ang masasabi ko lang, ang Lord na bala mag-shower ng blessings niya para sa inyo. Hanggang sa mga susunod pang Yes. ministeryo na gagawin Yes. natin. Yes. Yes. Yan, Ayan, oras bukas ba? mga Oras. tayo 4 or 5. Kasi baka yung iba may klase pa eh. Uy, welcome nyo naman yung mga bago. Baka may mga bago tayo dito. May bago ba? Oy, welcome nga pala sa mga bago. Teka. Titignan natin kung may bago. Nakalimutan nating Teka mag-welcome. lang. Ba't ganon? Oo nga pala. Welcome po kay Algin. Salamat po sa pag-join. Kay Bless. Oo nga, kay Richard? Kuya Algin Algin. Hindi. Alden yun. Ba? Yung bago. Alden pala yun. Hindi, baka mali mo kamukha naman. Yun lang. Yun lang. Welcome back kay Geraldine. Ayan. Ayan. Tsaka kay Desiree. Yun. Kay Ate welcome Bless. po. Kay Shirley. Yan. Wala na po. Yun lang. Welcome po sa inyo. Salamat sa pagdalo. Thank you, Jim. Yan. Kung susunod po ulit, rin po kayo ulit. Salamat po. Yan. Sige, sabi niya yan. Yan. So, si Pastor Dodd, sasabihin niya ta. Salamat. God bless you all. Ayun. Daw. So, bago po tayo... Ano yan? Sige. Ano yan, Kuya Owen? Sasabihin niya si Kuya Owen. Ayun, meron po kasing gustong Na. sumali sa technical. Pinapalam ko lang po kay Pastor Don. Wala! Nawala! Sige, pati na natin bukas sa meeting. Sige pa. Sige, salamat. Yon. Dalawa po sila, isang pogi, isang So, maganda. yan. Ayun, maganda yan. Ay, ako yung pogi. Ako yun. Teka lang. Doon ako sa Joke lang. maganda. So, ayan. Pogi ka ba? Ay, Bas. Sabi ko nga po eh. Joke lang. Uy, manalangin muna tayo. Naka-ere pa yata tayo. Pasensya na po. Oo nga. Close. Session na po. Meron pa po bang pahabol ng mga announcement? Meron pa po bang habol? Baka may date yung iba dito. Sa mga walang date. Ayan. Shoutout po sa may dinner Shoutout date po sa ating mamaya. lahat. Meron pa po. Date, Ayan. February 14.
Shoutout po sa mga nagregalo ng chocolate sa sarili nila para may post sa Facebook at sabihin, oh yan, galing sa kanya. Galing sa sarili Hype po ko. kasi ganun. sa So ano, yan, hype meron pa po po. lang kadate ko mamaya. Wala ka nun. Okay, so wala na Ay, po wala. yatang wala na po yatang yun. Hahabol. So para po sa ating closing prayer, tinatawagan ko po si Kuya Lloyd para po sa ating closing prayer. Diyos Ama sa Langit, maraming salamat po sa lahat ng pag-ibig mo sa amin na iyong mga anak. Maraming salamat sa mga biyaya, sa isang linggo na naman na aming pinagsama-samahan. Sa mga salita mo, Panginoon, ay diniliver po ng aming mga pastor at mga ate at kuya sa buong linggo po, sa prayer meeting at sa lahat ng morning devotion. Lord, gabayan niyo po kami sa panibagong linggo na aming pasasalu-saluhan, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa bawat mga lakad namin, sa pag-aaral ng mga estudyante, mga workers. Lord, pag-ingatan niyo po kami. Naway mapagtagumpayan po namin ang mga activities na iyong ipinagkakaloob po sa amin at pinagkakatiwala. Lord, ito lamang po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless. God bless you po. And Happy all. Hearts Day. Happy Hearts Happy Day. Hearts Day. Wala kami ka-Valentine. Kaya Happy Hearts Day. Paano yung mga Walang ka-Valentines dyan. Happy Hearts Hello, Day. happy Valentine. Kuya Oli, Happy Hearts Day. CYCG Radio, sa mga nakikinig po dyan, Happy Hearts Day. Sa mga naka-monitor po, ayan, Happy Hearts Day. Paano nga yung walang heart? Uy, Ano meron? Yung walang heart. ano meron kuya? Hindi naman sa walang heart. Yes, papayag po tayo sa live, ano? Saka sa YouTube at Bye po. God bless. Bye. Bye-bye. Facebook, YouTube, God bless po. Bye-bye po. Baba YouTube. Hanggang sa muling pagkikita. Wait lang, hindi ka nga nakakakita eh. Patay! Hindi ka nga nakakakita.